Okay, good morning mga igsoon. O happy Sabat sa inyong tanan. Atong pasalamatan o dayigo ng atong buhi nga Dios no sa higayon nga gihatag niya kanato kay adlaw nga balaan. O karon moadto ta sa pagtuon sa atong mga leksyon. Okay, so hindi pa po bago natin simulan po ang pag-aaral ng ating lesson. Simulan po natin ito sa magitan po ng isang special prayer. Ang Spirit of Prophecy and Sorting, never nga-studyhan nato ang Bible without a prayer. So, manluhod ta alang sa atong pag-ampo, atong hanggaon si Mother Latiban. Maluluyon mo mahigugmaon na Diyos na mahal na nakasakit sa mga langit ipagpapilin sa aming panamuhi. Hindi mo tahuntak na kabutapon yung nagdumay ipapahulay na po mamukadikad sa pagpasalamat ng Ginoo. Tungkol sa imong dakong pag-amping sa aming pinabuhi o nakahim kami sa pag-akitago kanimo din sa balay na lampaan ang pagsimod na spirito sa kamatuloy. Tino kami naghangyo kanimo ni matak na. Paglihi ang aming makasintahin sa masalabutan at hatag kanamo ang langit mong kaalam. Nasangkal kami magataon ng mga balaang pulong na binis. Lison, ikaw Ginoo maghatag o kaalam nga langit mo. Nadiin kini among masabtan o pahimong makinabuhi ang samtang kami nakahulat kanino. Makahimos paglig-on sa among pag-alagad ni nagahinapos ng mga panahon. Nabisan pa kon ang mga pagsulay mag-aabot, magapapiling kami ligkod, ban sa paglaog na ikaw lamang makahimot paghiya ka namin, nagto sa makinayong pag-alagad samtang kami nagpapaabot. Salamat Ginoo nga ni matak na ikaw nakaroon sa aming kaliwala din ikaw magatulong sa katampo. Kay kining tanan ang gilauman di mahimong kawang tungod sa pagsabi sa ngayon Jesus. Amen. Okay, good morning sister. Happy Sabbath. Okay, sa pagpatuloy po ng ating Sabbath School, atin pong i-review, no? O pag-aralan po ang ating lesson for this week. Lesson number 12. Tama? Sabbath, March 22, 2025. Okay? And ang title po sa atong lesson karon is about duha ka judges. Kinsa ito ngalan? Sa ngalan sa mga judges? Si Tula o si nahisgotan diri si Puwa. No, si Tula and Jair. No? Mao ni siya ang mga judges nga gibangon sa Ginoo sa panahon sa ilahang panginahanglan. Now, dugang ni sa atong kaalam mga kaigsuonan, no? Mga kahibalo when it comes to history of the judges, no? Sa time po sa Israel. But before ta magpadayon mga igsoon natay meron po tayong maliit na improvement o sa atong Sabbath School. Imbis nga sa una naman tayo review lesson, di ba? Gina-review nato ang katong niagi pangaleksyon tong niagi Sabado. Wala na to. Instead na ay bagong program karon nga before mag-study og lesson, natay 5 minutes nga health tips. No? Before nga mag-study og lesson. So mayroon tayong health tips at least 5 minutes. So ibutang na diha sa inyong program bago ni siya nga additional. So nata health tips nga at least 5 minutes lang before sa lesson study. Pwede ang modala ani nga part kadtong magdala sa lesson or may lain nga i-assign. At least 5 minutes lang, no? Mangutana mo ba asa man may mo kuha og mga health tips? Pwede mo mag-research. Kung kinsa tong naay merong talent
sa paghatag og mga lectures about health. So pwede i-assign sa iya. Na may daghan sa atong mga libro, natay libro nga Ministry of Healing, mga health man na. About counsels on diet and foods, natay temperance book, no? Medical missionary book. So naa sa spirit of prophecy. So pwede mo makakuha din na. Now, ang akong i-share mga igsoon as part sa atong health tips, kining gitawag na positive thinking. Alam niyo yan? Positive thinking. Always. No? Mabasa ninyo na siya sa Ministry of Healing. Okay. Unsa ka importante kining gitawag nga positive thinking? Unsa ka importante? Labi naa kay balatian. No? Naa kay gibati sa imong lawas kining positibo nga panghuna-huna. Ayaw gyud paghuna-huna nga kanang maluya kayo kung murag imo noon hunahon imong sakit nga murag di naman siguro kung maayo. Di na gyud ka maayo. No? Kung ang imong hunahona luya, no? Maghunahuna ka og negatibo, no? Dili na siya makatabang sa imong gibati. Ang pinakamaayo ang positive thinking kanang hunahon nimo wala ra ni. No? Pero di lang nimo di mo lang pansinin ba? No? Wala ito. Sa biyaya ng Panginoon. Magaling na ako. No? Hunahon mo positive gahapon, na-experience na ako. Pag-abot na ako sa nabunturan, nakainomdom ko, nga naplatan ko na sa nabunturan. Taas kaya akong gitulakan. Sabi ko, kasi, yung asantap sa una-una, pag dayon ginakong liko sa nabunturan, paingo na ka ng shortcut, pa kumpustila. Dito pa lang sa may eskwelahan, nauna-unaan ako ang flat. Pagliko, ginako, inana na mahingkiay naman ang motor na flat yun. Kung unsa imong ginahuna-una, pwedeng maugin na siyang mahitabo. Mao na ngayon, Mr. White, daghan daw ang mga tao nga nangamatay og sayo. Wala pa sa tamang oras. Nga naman, because ang ilang mind naghuna-huna o hinana. Basig, mando rabot ko sa walang espiritu nga. Diha nga lang mo-flat. Minsan itong sa akong patay, nakatulak noon ko og layo-layo. Gahapon. Ay naman, ingana pag niya. No. So, inana po sa atong health, no? Sa akong experience, mga igsoon, isi-share na ako, kapila na ko naka-experience o kanang mga grabing mga aksidente. Pero moingon gud ang doktor sa ko, paspas kayo ang healing sa imong mga injury. No? Paspas to last na ako nga ka-aksidente, sabi sa doktor after 1 week dito sa hospital. Sir, very katong admit na ko, paspas kayo ang recovery sa imong bukog. Paspas kayo. No? So bisan dili na nato na stinlison ang imong tiil. Dili na, kini dugmok mo ni. Pero sa x-ray, sa base ilang x-ray, paspas daw ang recovery. Mao na nga, wala na sila nag-suggest na mupalit og stinlison pa ning akong batiis. Nga naman, unsay sikreto? Hindi lang nimo hunahon. Ako sa panahon nga sigiran kong tawag-tawag, sige pakigistorya sa mga pasyente nga katakan nako. Murag wala lang gibati. No? So, mao na ang positive thinking. May discovery po karon na 90% of all diseases comes from the mind. 90%. Imagine niyo yan. Naadaw gikan sa una-huna. Okay? So, mao na siya mga kaigsonan nga dako gyud ang mabuhat sa una-huna. Kung una-hunaon nimo maayo ka, basta tabang sa Ginoo, maayo gid ka. Ako pag naa ko yung mga samad-samad, pasagdahan naman ako na. Para sa niyo, kung nagano mo sin, taas kayo. Pasagdahan ko na. Maayo na. So, mao na siya pagsanan sa atong health tips, no? Positive thinking. Okay, so karon maadto na to sa atong leksyon si Tula og si Jair.
Okay, sabi po dito sa atong lesson, true confession is always of a specific character and acknowledges particular sins. So, sabot, ipasabot ani. Kini, akong nakuha ang kanang sa Katoliko gani. Di ba na salay pangungumpisal? Inana, makakuha tag lesson. Inana ang tinuod nga pagkumpisal. Kanang gina-acknowledge nimo ang particular sins. Say nangawat mo nangka, nakakawat mo nangka. Oh. Ang uba magmuadto sila kumpisal sa pare padri, pasaylo ako padri kay naghahapon ra ba nangawat ra ba kung nangka. Sige anak, nani mo himuon, aron pasaylo ka. Oh. So, kaban pa gani, dagdagan pa ang istorya. Ingon daw sa nagkumpisal, padri, pwede ba? Sige, kung ano yung himuon, mag-ampo ka, 5 ka, amahan na mo. Padri, pwede na lang himuon lang na pulo, kay napakoy kawato. Pasiaw na lang po ba? Pwede ba, himuon lang na akong napulo, kay napakoy idugan. So, particular is acknowledges particular sins. They may be of such a nature as only to be brought before God. So naay sala nga naay gitawag nga sikreto nga sala nga sa Dios lang isulti. Dili na kinahanglan isulti pa sa atong isig katao. They may be wrongs that should be confessed before individuals. Pwede pod nga imong isulti sa individual kung dito ka sa iya nakasala. No? Kung nakasala ka sa usa ka igsoon, dito ka sa igsoon magkumpisal. Nga mao na imong nahimo nga sala o injury, no? Or who have suffered injury through them, or they may be of a general kind that should be made known in the congregation of the people. Let's say may na disiplina, no? Disiplina sa church. So, ikumpisal po niya na sa church. No? Kung napakaulawan ang church tungod sa iyahang kinaiya, so sa church po siya mangayo og sa ilo og human sa Ginoo. No? Ingon din but all confession should be definite and to the point, acknowledging the very sin of which you are guilty. So kung unsa tong sala nga ano po yung kasalanan na nagpagilty sa iyo, yun ang aminin mo. Ito po yung totoong confession. Di ba, napansin mo sa ato mga pagampo, kung sa public, moingon rata, Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Wala tayo giangkon, di ba? Basta, general lang. Pero sa case sa individual po, ang kunon ginato atubangan sa Ginoo. Let's say, nakalapas ka sa Allah ipapahulay. Kung magsigig angkon niya, sige ka pong gibuhat. Dili na tinuod nga confession. Dili na tinuod. Why pag inursol diya? Kung nag-inursol, pasayloan, magkaugma, maurong gyapon ang gihimo. Why tinuod nga pagbago? Why tinuod? Siyempre, ang tinuod nga pag inursol o pag-confessal sa kasala, dili na nimo utrohon. Dili na. Dili na. Biyaan na nimo to siya. Kaya ang tinuod nga pag hinulsol, pagkasubo sa sala nga imong nahimo. Ato padawaton to. Dawaton nimo to nga sala to. Biyaan nimo. Biyaan gyud. Kay walay tinuod nga pag hinulsol kung walay reformasyon. Ingon yan sa Steps of Christ. Kaya ang bunga sa tinuod nga pag hinulsol kanang reformasyon. No. Naay mga tao nga sige revival. Sige revival. Kuno, revival. Pero pagkahuman sa revival, wakay pagbago na kitan. Maora man gyapon. Oh. So dili na siya tinuod nga revival o pagbago. Wala. No? So mao na nga iampo nato na uban sa tabang sa Ginoo nga mahitabo na sa ato. Kay kung dili o wala improvement nga mahitabo sa ato, unsaon na nato mahimot ang andam? Nga kung pananglitan bawian ta og kinabuhi, waday ka na usab. No, delikado. Or kung mabalik si Jesucristo, no? Mao gani na usahay ako sa wayon mga kaigsuonon nga siglag balik-balik nga
mao na gina akong kinaiya. Hangto ay kung mao na gina atong kinaiya, wa tay paningkamot nga iampo na dadon nato na sa Ginoo sa pagampo, di ta mausab. Ako bumalik ang Ginoo. Delikado di ba? Ito lang nitan, papahuwayo sa Ginoo. Oh. Kanang papahulayon na ta sa Ginoo. Close of provision naman na. No? Sa atong kinabuhi, wa na tay kaluwasan. Kung papahulayon na ta sa Ginoo, wa naman tay panahon nga mag-usab o magbago. Okay? So mao ni siya magsunod ng introduction sa atong lesson. Now, moadto ta sa Sunday or lesson number 1. What judge did the Lord raise up to defend Israel? And how many years did he bear the responsibility? Kinsa ning gibangon sa Ginoo? Sa panahon nga ang Israel daog-daog na po sila. Now, nawala naman to si Abimelech. Di ba? Napatay naman to. Itong nagpakahari-hari sa iyang kaugalingon. Now, kinsa na po ang gibangon sa Ginoo aron dipinsahan ang katawhang Israel. Si Tula. Ha? Si Tula. Okay. So si Tula ang gibangon sa Ginoo. No, mao ni si Tula nga anak ni Brother Pua. So, nakainom-dom ka na study na mo. Oh. Tula, the son of Pua. Ang po, itong kinsa ni nga Pua. The son of Dodo. A man of Issachar. Okay, and he dwelt in Shamir in Mount Ephraim. Okay. Now, how many years? Pila daw siya katuig nga nagdala sa maong responsibilidad ingon nga judge sa Israel. Pila katuig siya? 23 years. Kaluhaan og tulo ka tuig. Sa English na siya 23 years. Mao na ang paghari ni ang pag take og responsibility ni Tula. Now, ingon diri sa nota, after the death of Abimelech, the usurper, the Lord raised up Tula to judge Israel. Si Abimelech, usurper yun. Kanang mangingilog. Si Gideon, ang iyang amahan, wala gito nibalibad gito nga mahimong hari siya sa Israel. Gusto mo tato sa mga tao himong siyang hari, pero nibalibad si Gideon. Nga bisan gali daw ang iyang mga anak sa lahi sa iyang pamilya, walay himong hari, pero si Abimelech talagang desidido nga mahimong hari sa ikaw galingon. No? Oh, mana espiritu sa pagka-rebelde ba? Espiritu. Pastor si Abimelech, o ato siya Belia, siya lang Wala, siya lang self-proclaim. Oh. Gapon niya. Mga tao na kay ngay abilidad nun po. Wala siya Belia. Wala siya pilia sa Ginoo. Wala siya pilia sa Ginoo. Pero siya ang naningkamot siyang kaugalingon. Oh. Nga nagari-hari siya, nga gidaotan niya yung mga igsoon, hangtod nga iyang gipapatay ang tanan niyang mga igsoon. May gani ang isa nakatago. Ikiyas ba? Sinisa to nakaikyas? Sinisa to nakaikyas? Si Jotam. Ha? Si Jotam. Oh, nakatago si Jotam. Mao to nga wala siya na-appeal sa pagkamatay sa mga managsuon. Igsuon ni Abimelech. No? Daghan man to sila managsuon. Murag 72 ka buok. 72. 72 silang tanan. Gipatay ang 70. Si Abimelech ang nagpatay. No? Nya may gani kay nakatakas tong isa, si Jotam. No? So, mao na siya makaigsuonan ang pangutana na kay gipampatay man to. Unsa may kuan atong mga tawhana, unsa may hukom sa Ginoo? Ha? Unsa may hukom atong Ginoo atong gipamatay? Aw. Ang hukom ang mas okay pa tong gipamatay kaysa nagpatay. Oh. Now, his peaceful reign presented a happy contrast to the stormy scenes through which the nation had been passing. So, kini si Tula, maayo din siya nga judge.
No? Very peaceful ang iyang pamamahala sa Israel, no? Kung ikumpara sa nakaagi itong kay Abimelech. It was not his word to lead armies to battle and to archive victories over the enemies of Israel as the former rulers had done, but his influence effected a closer union among the people and established the government upon a firmer basis. He restored order, law, and justice. So dili man ni siya warrior si Tola. Wala siya mag-lead sa mga armies of Israel, no? Wala siya talento ana. Pero nahimo niya ang mga tao na usa. Nahimong close sa usa og usa. Mas dool ang mga tao ang Israel sa usa og usa. Wala tong kagubot. Wala nagkabahin-bahin. No? So maayo siya mo dumala. When it comes sa relationship sa matag banay sa Israel o nahimong lig-on ang gobyerno sa Israel and ingon din iyang gibalik ang order, no? Kahusay, balaod o ang hustisya. Mao na siya makaigsodan ang nahimo ni Tola sa nasod sa Israel. Unlike the proud and envious Abimelech, Tola's great desire was not to secure position or honor for himself, but the condition of his people. So kini diay si Tola, dili siya ambisyoso. Dili siya ambisyoso nga siyang dayigon, siyang mapataas. Lahi ra kay Abimelech. No, si Tola. Wala pud siya nangandoy nga ma-secure niya ang position, no? Position. Na itaas niya ang iyang kaugalingon o siya pinakalabaw. Wala gyud sa unang-una ni Tola. Okay? Kundi ang iya naa sa iyang unahuna kung unsaon niya ma-improve ang kahimtang sa katawhan. No? A man of deep humility, he felt that he could accomplish no great work, but he determined to perform faithfully his duty to God and to the people. He highly valued the privilege of divine worship and chose to dwell near the tabernacle that he might oftener attend upon the services there performed. Kaya mao ni si Tola mga igsoon, lahi gid siya, no? Lahi siya nga pagkatao tungod kay siya mapainobsanon o gihatagan niya og dakong pagtagad, no? Ang katawhan. Nga aron sila ang katawhan o ang iyahang nagmatinud-anon siya sa iyahang buluhaton o iyang gihatagan og dakong pribilehiyo ang pagsimba sa Dios. O na nga mas gipili niya nga mupuyo dool sa tabernakulo, dool sa simbahan. Gusto mupuyo sa kuan dool sa simbahan. Oo, kay aron dili gyud siya makapakyas sa pag-attend sa mga relihiyosong panimbahon. No? Mao na si Tola. Oh. So, grabe gid siya lig-on o kanang dili siya kanang tamad ba kaya upan bisan naa sa simbahan. Nagpuyo doon. Tingapon simba. Nanagani sa doon sa simbahan, pero di pa mo simba. Di pa mo simba. Oh. So makakuha tag lesson diri sa kinabuhi ni Tola. Nga dili kita magtamad-tamad kay bisan diha ka papuyon sa simbahan kung tamad gyud ka. Pwede ikaw permili. Tingala po sa atong mga kaigsunan, no? Kung minsan ang naasa doon sa simbahan, makiling. Sa atong lagyo kayo. Kabantay ko dito sa Romblon ba? Ang mga kaigsunan nga layo kayo. Kami, ang nakaadto mami dito. Gibukaw may mga alas 3 pa siguro ito sa kadlawon. Bukaw namin. Layo mo kayo sila simbahan. Uy, di pa pamahaw na.
Kay, ang sakyanan di ay mga alas 4 mo agi ang sakyanan. Kanya kung mabiyaan ka na ang sakyanan, ang sunod ni mo adto na. Ano to, kay mo lang ginaapas. Ang sakyanan mo na kadlawon pa sila mangmata kay aron moabot gid sila dito sa simbahan. Ang mga kaigsunan uban dito sa simbahan tulog pa. Ang mga langgiw kayo sa Cesar ba, Ortiga, sila Biboy. Oh, sayo kayo sila madto sa simbahan. Nya kantong mga dool sa simbahan. Mas nauna pa tong langgiw kayo. No? So mao na siya makaigsunan ang leksyon nga atong makuha gikan sa kinaiya ni Tula. Okay, after him, whom did the Lord raise up? Oh, pagkahuman na po ni Tula, kinsa na po gibangon na po sa Ginoo na musunod sa iya ha. Kinsa na po to? Si Jair. Judges chapter 10, 3-5. After him arose Jair, a Gileadite, and judged Israel for 22 years. 23 years man si Tula nga nag-judge sa Israel. Kini na po si Jair misunod kang Tula 22 years. No? And he had 30 sons that rode on 30 as colts. Grabe, 30 sons. 30 kabuka. No? And he had 30 cities which are called Havot Jair unto this day, which are in the land of Gilead. And Jair died and was buried in Kamon. Okay. So, Tula governed Israel 23 years and was succeeded by Jair. This ruler also feared the Lord and endeavored to maintain his worship among the people. So, gwapo pa rin pa ni si Jair. So, si Jair iya pag ipaningkamutan nga ma-maintain ang pagsimba sa buhi nga Dios. Oh, mao pa ni si Jair. In conducting the affairs of the government, he was assisted by his sons, who acted as magistrates and went from place to place to administer justice. So, ang katimbang ni Jair, ang iyang mga anak, na nagabisita sila sa nagkalain-laing lugar para ipatuman ang gitawag nga hustisya. Si Jair. No? Okay, so mauna siya ang mga judges nga gibangon sa Ginoo, si Tula o si Jair. Now, dirita sa number 3, more disobedience and oppression. Subtitle to. Now, although divine providence continued to work to free Israel from its enemies, what did the people do when they were no longer under the guidance of a judge? Kining katawhan sa Israel, pag wala na sila judge, unsa naman po ang ginahimo sa Israel? Ha? Sige, relatiban. Unsay nahitabo sa Israel nga panahon nga wala na sila judge? Balik ko sa sila nga sa pagsimba sa Diyos. So, nibalik na po sila sa ilahang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Kinsa itong ilang mga Diyos-Diyosan? Sama ni Ansa? Astarot. Si Astarot, si Baalim, si Astarot, Diyos-Diyosan kaya po ni siya, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the Lord and served him not. No? Served not him. So, mao na ang worst nga kahimtang na po sa Israel pag wala na sila leader. Daghanay Dios. Nanaghan ang ilang mga Diyos-Diyosan. Nawala na ang divine worship. Nawala na ang pagsimba sa Ginoo. No? Nawala na ang ilahang pag-connection sa Ginoo. Sa panahon nga wala na sila judge. Namatay naman si Jair. Nawala na po si Tula. So, mauna po niyang kahimtang sa Israel. Okay. Now, ingon sa nota,
They provoke him to anger with their high places and mob him to jealousy with their graven images. So, ilang gipasuko ang Ginoo. No? Pinaagi sa ilang gihimo nga nagsimba na sila sa ilang mga Diyos-Diyosan. Therefore, the Lord forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which He placed among men, and delivered His strength into captivity, and His glory into the enemy's hand. Okay. So, mao na nga gipasagdahan lagi sa Ginoo ang iyahang simba, ang iyahang tabernakulo, no, sa Shiloh. Pasagdahan sa Ginoo, bibiyaan. Kaya mga tao, lahi naman ang ilang gialagaran. No, lahi na ang ilang ginaalagaran. Okay. Pero wala giyod biyae sa Ginoo sa kinatibuk-an ng iyahang katawhan. No? Ngano man, naa may pipila nga nagpadayon nga nagsimba sa buhi nga Dios. Gitawag to sila mga salin. Mao na nga sa panahon nga ang katawhan sa Ginoo mag-apostasya, mutalikod, nagay always nga mabilin nga nagpadayon nga nag-alagad sa Ginoo. Naisalin bot ipasabot. No? Kining salin mao ni siya mga matinud-anon nga mga katawhan na luyo sa pag-apostasya sa katawhang Israel. Mao lang na ang pinakamaayo natong makitaan, no, sa panahon sa pag-apostasya nga naoy nagpabilin nga lig-on, matinud-anon, naglakaw sa mga sugo sa Ginoo. Mao na siya ang nahitabo mga kaigsonan sa panahon sa paglapas sa katawhang Israel. Sama sa nahitabo sa 1914 when majority of the people of the church, member of the church, no, niapil na sila sa kalibutan, inaagi sa pagpakigubat, pero salamat sa Ginoo tungod kay naay 2% sumala sa record nga nagpabilin nga lig-on. Mao to sila ang gitawag nga salin sa pag-apostasya sa Church of God niadtong 1914. Dili man na madawat sa kadaghanan, labi na sa nag-angkon nga silang tinuod, dili na madawat nga naay salin sa 1914. Og kanang nga salin mao na siya ang kanang 2%, mao to siya ang mga reformador sa 1914. In later on na nahimo siyang International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Dili na madawat sa kadaghanan, labi na mga leaders, dili na madawat. Pero masabtan na sa mga tinuod nga mga tinud-anon. No, nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Karon ilang gina-justify ang pag-apil sa gira, nga okay ra. Karon gani na nasa politika. Na ako nadunggan nga nana sila party list. Ang sa katinuod na, wala pa noon ko kakita. Pero posible na. Kay okay ra man sa ilahan ang kalibutan. Mao na nga ni sa atong mga kaigsonan, atong gina-discourage nga mag-apil-apil ta sa mga when it comes sa kalihukan sa politika. Maglikay ta. Labi na ay mga post diha sa Facebook, mo comments pud ta against sa government. Sa bisan kinsa nga politiko, ayaw gyud. Likayan lang gyud nato na mga kaigsonan. No nga mag-comments pud ta nga murag ipakita po nato ang atong sentimento. No? Likayan nato na siya. Pwedeng lami mag-ayo pod mag-comments pod o nya kung natay nakita ang gwapo pod nga mga tungkol pod sa politics, i-repost pod nato or i-share. Tambagan nato ato mga kaigsunan nga di ta mag-apil-apil na. Di man nato malikayan nga mag-isgot-isgot nato kung kita-kita atong isigutan. Pero kay nag-observe man punta sa mga panghitabo, pero likayan na lang nato sa social media. Ngano man, kita man gihapoy madaot. No? Na ako'y nakita mga kaigsunan, mga batanon pa, raba, nag-apil-apil sa mga dinha, comments pod, na apoy mga himuon pod nga mga nga i-post. No? Nana ko'y gipampiin. Nanay usa nga nag-reply sa kuha, salamat angkol. Bihin na ko gahapon. Okay, na mga gina-post niya sa Facebook.
share po mga content pang share about politics. Kaya ba nato na, no? So ako giingnan po ng mga kaubanan nga tabangan nato pagpasabot ang mga kaigsuonan. Kaya kung wala ta himuon na kita may matakdakan sa Ginoo, no? So ako lang ipasabot para dili pud sila ma-offend sa ako. Ako lang ipasabot nga kung nakita na ko sila nya wala ko himuon. Pila man kabuok ang silot sa pastor nga dili mo saway. Di mo sulti sa Ginoon. Pulo ka pilo. Pulo ka pilo. Anyway, kung gusto na. Kung pito ang silot sa mga membro nga nag-apil-apil, ang pastor nga nagsulti, nagsaway, napulo ka pilo, times 10. Kung 7 sa ilaha, times 10, so 70 ako. Oh. Dili, kung wala himuon ang mga pastor. Napoy nag-PM sa ako, pastor. Wala ba mo himuon na? Napoy nag-observe po sa social media nga nag-apil-apil po. Sabi ko, salamat man. Pero ato ni himuon, sugdan nato. No? So sa mga GC, nagiputang na ko dito mga message nga likaya na lang ginaton niya. Bisag lami pa kayo, isulti, i-comments, pugngan lang ginato itong kaugalingon. Aron dili tama damay diha sa politics. Okay. So, next, mga kaigsuonan, number 4. Therefore, what happened again? Now, okay, naglapas-lapas na po ng Israel. Naghimo na silang kadaotan at tabangan sa Ginoo. So, unsa na po'y nahitabo sa Israel? Sige, isa'y gusto mo tubag. Unsa na po na ilang nahimong mapait nga eksperyensya sa ilang kinabuhi, ingon nga nasod. Ang kasuko ko ni Hubag ni Silaog. Ha? Ang kasuko ni Hubag ni Silaog batok sa Israel. Unsa iyang gihimo sa Israel? O unsa iyang gihimo? Nasuko ang Ginoo sa ilang tungod sa ilang gihimo. So unsa na po yung gihimo sa Ginoo sa ila? Sumala sa nakasulat. Iyang gibaligya sila nga to sa kamot sa mga Kristiyano. Itugyan na. So gitugyan, gibaligya. He sold them to the Philistines, into the hands of the Philistines and Ammon. Ug sa mga kamot sa anak sa Ammon. So tungod sa ilang paglapas na pud sa balaod sa Ginoo, gitugyan nun sila sa Ginoo. No? So karon kay gitugyan naman sila sa Ginoo, gibiyaan na sila sa Ginoo, kasagdahan. Now, unsay nahitabo sa Israel? Unsay nahimon lang kahimtang? Nga nasamog og gidaog-daog ang anak sa mga Israel ni adtong tuiga. Yun. Napulo og 8 ka tuig sila. Napulo og 8. 18 ka tuig? Ha? 18 years. 18 years. Nagdaog-daog sa tanang mga anak sa Israel nga dito sa unahan sa Jordan sa yuta sa mga Imagine niyo po yung 18 years. Nga ginadaog-daog sila sa mga Pilistiyo o mga Amorihanon. Ug No? dito sa Galaad. Ug ang mga anak sa Amon ning tabok sa Jordan aron sa pagpakig-away batok sa Juda ug batok sa Benjamin ug batok sa balay ni Ephraim. Busa ang Israel nag-anto sa mapait nga kagul-anan. Nakita niyo po yan? So, tungod sa ilahang pagkamalapason, at wala na yung mga judges sa Israel, nangamatay na. So, grabe na po ang ilang kahimtang. Kay, naanap po ng ilang mga kaaway, parehas sa nitabo panahon ni Gideon. Mga Midianites, ginadaog-daog sila, ang ilang mga tanom, Mga ani. sila'y mag-ani. Hindi mabilin. Kung naay mga dalaga nila mga gwapa, pangkuhaon, pasla na mo. Kaya gitugyan naman sila sa Ginoo, sa ilang sa kamot, sa kaaway. Resulta sa ilahang malinapason. Mao na nga diri sa atong leksyon mga igsoon, sa may atong lesson nga makuha. Sa lesson nato makuha, sige daw. Murag wala lagi na aron na kanang kung naglapas walay kuan. Wala dili ito yan sa Dios. Murag way epekto ba? Ha? Nga nakit-an ang pagtakwil sa Ginoo sa karon. Sa karon. Di ba? Dili makita ang Resulta nga murag nasuko ang Ginoo. sige. Ibutan nato, hatag mong sample nga naglapas-lapas. Sige. Ibutan mong sample.
nga Tapos wa may lagi silot mo nang okay ra. dito sa Di ba? Basta na yan para sa itatay dahil. Kaya nga pumotis mo. Medyo nga Sa ako nga experience ya, sige. kadiha Kaya ikaw sa mo nakita mo. Parang nakasala, Oh. nawala ang kaalam sa ako. Oh, Ikuha sa Ginoo. sa experience din mo na. Sa experience ako, Mhm. gani napaghihapon akong pagkahadlok sa Ginoo. Pero basta kay gikuha tungkol sa akong pagpapasala. Okay. So, yan po mga kaigsuonan. Personal experience sa atong igsuon. No? Naagyoy consequence. No? Anihon gyud nato mga kaigsuonan. No? Kinsa pa? Nawala daw. Nayang nabatikdan mo nang gikuhang kaalam. Gikuha yun. Pato magpabautismo, di ba gito mamatay? Kaysa niya nga, nakita na ko iyang sarili na nabasa, akong dito, nagpabautismo diya dito sa Pigasmin, sa patay sa akong una-una nga, huwag ka mahadlok sa Ginoo kung patyon ka, ang bayad sa salamang kamatayon. Hindi nga ako iyang sanina. Namatay yun. Kung may andi nga sa akong una-una nga, ang bayad sa salamang kamatayon, huwag ka mahadlok. Oo. Ito sa panako. So, naagay visible nga resulta. Oo. Naay resulta gyud. Dito ta sa mga nagminyo og tagagawas. Dito ta kana klaro man kayo lang nga paglapas gapon sa prinsipyo sa Ginoo. Klaro. Unsa ka ang namatikdan ninyo nga kanang resulta ba? Nagminyo og dili nato kaparehas sa pagtuo. Unsa ka ila pod wala kay sila gibati nga consequence? Si Bangod Pastor. samok ang kuan panimuyo. Samok ang panimuyo. Di sa pagkakaroon mo, Pastor. Kay dili man magkahiusa. Di manggod makuan, di manggod masabta na to ba? Kaysa orang mga panahon, patyon magadan sa Ginoo. Ang saan dahil ba, hampak na yun. Pagkakaroon manggod, sa atong panahon, bisan kita nag-alagad, way manggod makita na to nga disiplina ba? Sa atong kaugalingon ba? Way nakita na to nga hampak na sa Ginoo. Muna ang tao, di makamatikod sa pagkakaroon. Kung tinuod ba na nga ang Ginoo muhampak dahil kasi sa unang mga panahon at tuloy maghampak kung din sila dayon. Ya sa ato kanang nga presente, Hampak na ipatay. di man ko din to makita na gihampak ko din sa Ginoo, giun sa ko. Doon ang pagsulay, pero ako papapapaman. Okay, salamat po. Ang tao di makamatikod nga bisag ka nang nag-alagad ba? Sa ato kanang nga kay maluwas mo sa matagkaluwasan. Sa ato pa kung buhato na nato maintain nga naglapas-lapas patuod ang muabot ang katapusan na kung mamatay ka di ka makaapinong. Okay, salamat po. Tinuod na no nga karon kung mulapas ta halimbawa walay actual nga patay dayon. Dili pare sa una nga maglapas ka lang papahulay, ipabato ka sa Ginoo ato mamatay. Mao na sa balaod sa theocracy na no sa unang panahon. Pero pag-abot ni Jesucristo, nawala tong theocracy. Nawala ko siya. Tungod kay ang Ginoo gugma, gihatagan ta ang kamatayon ni Kristo para man sa tanan. Pero nagapoy consequence. Ang atong paglapas, nagapoy kanang resulta. Sama sa mga nagminyo og tagagawas, abi natong nag-enjoy na sila. Wala man na sila kalinaw. Wala kalinaw. Ako nga experience ito. Sa wala ang konteksyonan, sa wala pa siya magminyo. Successive pa siya alagad sa successive pa siya mutabang yang tungura. Kung sa mga problema sa iglesia, mutabang ka na siya. Pero sa diha nga nagsugod na siya at sa tagagawas, tingnan na mo nga inanagay ang dissertasyon basig masamot ang pagalingon siya. Matod pa niya, dili ako magpadala kundi ako siyang gaton. Ang pangutana ron, nahitabo niya ron. Siya na Siya pila pa kasabado ay sa muduon niya murag maulaw na. Ang pangutana kanang kahimtang gipasabot siya sa Ginoo nga dili gid maayo ang iyang gibuhat, di ba? Nawaman pa siya rin. Dili pa yung tigugma ang Dios. Yung tagang kako usa. Awa siya pa siya pero ang iyang anak gipatay.
Makalinaw na ay mga kuan ba? Na ihatag nga mga katalagman sa kinabuhi. Mga sign. Oh, di ba? Resulta Pero yun. sa dili Na katalagman sa kinabuhi. Oh, ang pangutana ron, nganong di man ka makahimatngon nga ikaw ana ka ng tungura nga ultimo gani nakakita ka sa imong kaugalingon og tinuod ba gyud nga nakuha imong bata. So pagbalong nimo na sa tinuod nga pag-alagad nga wala ka mutuman sa balaod. ipanton. Oh, gipanton ka. Sa permiro bitaw masinugtanon, matinabamon, ug maayo panlawas, di ba? Sexy, nga maayo panlawas. Pwede nakita nato no. Pero diha nga naglapas na siya, kung sila hitabo na ron niya, nawala sa pag-alagad, hasta karon nakikita. Ang saan man nato na nga gilapas man niya ang balaod, sumala sa kasulatan. Oh, mao na ang mahitabo karon sa atong kaigsunan nga dili mutuman sa balaod sa Dios. Manong igsoon. Pero ang tuloy ni Tintin nga, patyon na yun. Ayaw po. Dili mang patio na. Di, nangutana lang siya, nganong karon walay patay. Nga sa una patay man. Wala. Karon maswerte ta. Kaysa una patyon man No? yun. Bulahang ta karon. Kung karon kay kung mulapas ta karon, wa may patay na ron. No, di ba? Pero naay kagubot sa una-una. Di man ka magmalinawon. Na ako'y nakaistorya nga atong igsuon, naminyo siyang tagagawas. Sabi niya sa mua, pastor, sabi niya, lisod di ay kaayo, bisag buutan pa imong naminyuan. Pero tagagawas lang. Isig unsa pa daw kabuutan, di gihapon ka di gihapon ka magmalipay nga kanang tibokid nga kalipay ngano. Sabi ko ngano man, buutan man imong asawa. Lisod kaayo, pastor. Kay sa pagsimba na lang, di man siya mo simba. Ihatod ramin simbahan, siya mulakaw na. Oh, ihatod sila kay buutan niyang asawa. Hindi siya punggan nga magsimba. Iyang mga anak, niyang sa pagkaon, di man siya vegetarian. Nya, buutan nga ni. Pero unsaan man? Ngaway kalinaw sa balay. Di ba? Karon namatay naman tong atong igsuon. Namatay. Ang papa na lang nabilin, asa na ilang mga anak? Mga dalaga o litawan na, wala na sa pag-alagad. Mao na'y problema nga daghan pud sa mga kaigsunan nato nga naminyo gid sa tagagawas nga pipila lang ang nakabalik sa pag-alagad gyud nga wa gid nila nadala ilang bana. O kaya ang babae, lalaki ato ang lalaki tuwa na ang uban wa naging kabalik. Babae pod doa na ang babae ang uban nakabalik pero wala ilang bana sa pag-alagad. So di gihapon magmalipayod. Anaman ni Mr. Big Big your experience Mr. Big. Unsay imong masabi? Para at least maka ano po ang mga kaigsuonan nga dili giday maayo. Pero yung Kuwan man. pikuan Buutan man. Bautismo sa nga. Nabotisman man gud siya. Una makasal siya. Oh. May nakasal. Murag- Muna nakasabot siya pero di kaya sa iyang lawas sa mga vegetarian kay. Murag luya gyud ang paminaw. Pero ang bahin sa balaod, wala gyud siya nagtandugan kay Bautismo nakasabot sa man nga siya. bukod kasal. Nya supportive pud siya kung unsay wala mo. Oh. Pero Kaya nang mo-attend og meeting, wa gyud siya supak kung nalay kwarta. Na. kulang gihapon. Kulang gyapon kay mag-worship, di man siya mo apil. Di siya mo apil. Oo, nya si Bonbon, sigihan po niya ingon nga, dapat pa mo, isimba na lang ka para kita mag-uban. Nya, gusto niya na iyang papa. Yan siya nga, sagdi ilang ko kay, basig ka mo nga nauna, maulahi. Sagdi ilang ko kay, basig ka mo nga nauna, maulahi. Oo, na siguro siya, kung una siguro. Pero naay plano na. Pero mao lagi na mag-worship para sa una namin TV. Magkuhan man siya dito, nya namin sa kwarto nag-worship. Gaandar ang TV ko pag Biyernes, wa na TV, wala di na kamo paandar-andaran kay. Di na pwede. Maandar man gid gihapon. Ay lagi siya nang lay gyud kung uban mo. Lahi gyud. So mao na siya makaigsuonan, no? Nga naaging consequence. Bisan dili dayon na to makita ang resulta nga naay patay dayon. Pero naaging consequence ang atong mga paglapas sa balaod sa Ginoo. Hindi nila uwa.
So, mao ni siya ang nahimong kahimtang mga kaigsuonan sa Israel. Kadtong wala na sila sa ilalom sa judge, no? Now, number 5. Okay, from what different enemies had the Lord freed Israel every time the people called him in repentance. So, unsa tong ilang mga kaaway? Mao na ni, no? Kadtong from what different enemies had the Lord freed Israel every time the people called him in repentance. So, kinsa tong ilang mga kaaway? Nga ilang nakita. We have sinned against this, sabi nila sa Ginoo, both because we have forsaken our God and served Baalim. No? Unsay giingon sa Ginoo? Dili ba giluwas ko kamo gikan sa mga Eptohanon, gikan sa mga Amorayhanon, o gikan sa mga anak ni Amon, o sa mga Pilisteo? Giluwas ko kamo, ingon sa Ginoo. No? The Sidonians also and the Amalekites and the Maonites did oppress you, and you cried unto me, and I delivered you out of their hands. No? O, giluwas sila sa Ginoo gikan sa ilang mga kaaway. Okay, sa milabay nga mga panahon. Okay, now sa number 6 mga kaigsuonan. Number 6, having already freed from the oppression of various nations, what did the Lord reply when they called upon him to free them from the Philistine and Ammonites? So unsay gi-respond sa Ginoo sa ilaha? Sa gitubag mga kaigsuonan. Inyong ipilit, paluwas sa sila kaninyo sa panahon sa inyong pagdaan. Nagisali ko eh. Kuya, ato ka mo sang tawag sang Ginoo mayo. Ngam pa sa Ginoo. So, Okay, andad. gibuhian gid sila sa Ginoo. Kay naa naman sila ang Dios, dito mo pangayog tabang sa inyong Dios. No? Tingnan sila sa Ginoo. Okay? Dili ta na mo iluwason. Ingon sa Ginoo, dili ta na mo luwason. Dito mo sa inyong Dios nga inyong gipili. May mo luwas ninyo. Insulto ba yan sa Ginoo? Oo. Ano ko ba yung insulto na sa Ginoo nga sa panahon sa palami-lami sila sa ilahang paglapas. Unya panahon nga nagkalisod sila. Tawag na siya sa Ginoo. Saka sila mutawag niya. Ilang ginsulto ang Ginoo, mo nang itabag sila sa Ginoo. Pero lagi ka ng mga barangan kay naman sila Ginoo pero nga maayo ng panugkuan. Ha? Lahi nga Ginoo ilang gitaw pero makaayo. Dila mo ko na sa pagtuo. Mo ayo sa isa. Mga sakit. Hindi, si Satanas makaayo ba yan? Maayo. Basta magpasakop ko kan Satanas. Oo. Pero siya ko agaw. Mahimo manggani. Ika na mga barangan, mahimo manggani nila. Sa kana kinabuhi sa nga ni eskwela pa agaw ako. Yang ipaburot agaw ng yawa yung kanatiyan sa kanatiog. Ila ako nakanakatagsan nga to kan Dr. Pudpud sa kuwan. Nga to baganga. Pag x-ray ni Dr. Pudpud lang, may laong sakit ng kanmo pasyente. Ako ni tagsa seryo. Kita ko niya burot siya antiyan na siya liyaw tapos mula ko ay sakit. Ano ito paano kan? Pagkabutang eh. Laong sa umpo ko. Gahada lang niya anak tukuan. Andapon, uli anak sa ginikan. Pag-abot agaw ito, ihimo-himuan, kanak pababoy ng ihaw. Nayayaw sa, tungayan doon, niya kapangaya ako ng pagkaan. Bakit mo yun din? Magayaw lang ihawa. Una, nanuibi ka doon, nuibi ka adlaw, ay ka nakinaan, bisan tubig lang. Para walang saan nabilid na ng yawa, pero wasa kamatay. Ito pa nga sa inyong Ginoo. Pero insulto ka rin gihapon. Oo. Ito ko ng mga ingana. So balos po ng Ginoo. Dito mo pangayog tabang sa inyong Diyos. O ito mo luwas ninyo. Bibiyaan na ba ako ninyo? Ano mo tawag-tawag mo sa ako? Ako amo rin Diyos, magkalidili.
Pero pagkasayod ko, iyahan ko. Oh. Di ang yawa Hindi manggod. ka makakuha. Tanawa ha, sa panahon ni Saul. Si Saul katong gubot na yung hunahuna kay gibiyaan naman siya sa espiritu sa Ginoo. Oo. Niadto siya sa barangan. Babae ba? Mangkukulam. Oh. Adto siya. Sabi niya, nag-ano pa siya, disguise. Kaya di siya mailhan nga maong hari sa Israel. Disguise si Saul. O siya nagpaila. Kaya kabalo itong barangan, napatyan ba sila sa una? Ginapatay ba yung mga barangan sa Israel sa una? So, nag-disguise si Saul nga, wa siya nagpaila nga siyang hari sa Israel. Adto siya dito. Ang iyang gihangyo nga gusto niya maistorya si Samuel. Pero patay na gud si Samuel. Dugay rang patay si Samuel. Kaya gusto niyang i-confirm kung makigira siya sa mga Pilistiyo, makadaog ba siya? O di, ganyan yung barangan. Gusto na ako maistorya si Samuel. Tinggawas biya Samuel. Pero lugay na matay. Oh, Nalamat gap. nakaistorya ba ni Saul? Nakaistorya ni Saul mismo. Oo. Si Samuel. Nakita gini ni Saul. Pero dugay ng patay. So, nana ang gahom sa kayawa. Kaya po niyang murag magbuhi patay, pero gidisguise lang ito sa tanas ko. Ilad. Ilad lang. Perting sukua sa Ginoo kang Saul. Tungod ato. Perting sukua sa Ginoo kang Saul. Nga nung gihimo niya to. Nagidili gud na sa Ginoo. Gidili gud na sa Ginoo. Pakig-istorya sa patay. Ako gani mabalagan ko sa mga kaigsuunan ba? Oo. Nga naay nakikistorya sa patay. Kabantay mo? Oh, wala mo kabantay sa Facebook? Ay, makikisunan nga, murang nakikistorya sa patay. Ilang istoryahon ang ilang namatay nga hindi gugma. Oh. Na pwede ba na sa ato? Sa pastor. Ha? Wala, naayos sa kaigsuon nga namatay yang asawa. Pagkamatay, di subo kayo siya. Wato siya sa minteryo. Sa tungang gabi din, dito siya makikistorya sa iyang asawa. Palangga. Luhoy kayo, palangga. Subo kayo ko. Kayo mo kong bibiyaan. Oh. Ya, pwede pa nila sa ato. Wato ka, makikistorya ka sa patay. What if kung naay mo tubag? Kanyang uguan ni mo. Ito ka di mahadlo ka. Napasok ka na magdamgo ka. Okay ra nang naggo kay mamanay mo na tuyo Mukhang patay. Oh, napagi ko nakitaan sa Facebook nag-post. Dili man kauban nato. Ingon niya sa iyang asawa. So ito yung tawag sa iyang asawa. It's been 3 years now. So nasa tawag sa iyang asawa. We miss you so much. I-post niya sa Facebook. Pwede niya sa ito, ha? Ano na pa rito yung Facebook imong asawa? Mabasahan pa rito niya. Kasi ano rin kuan din rin. Hey, game lang din niya yung asawa. It's been 3 years. It's been 3 years. Ingon niya sa iyang asawa. We miss you so much. Okay, sa may yang isultihan na to. May yung asawa. Asawa. Oo. Na pwede ba niya nasa to, ha? Mas okay masiguro kung yung ay, hinumduman ako akong asawa. 3 years na ang nilabay. Oh. We miss her so much. Pero dili siya ang imong gisultihan. Pero kung mayon ka, we miss you. Kabala mo ba ito imong asawa nga na-miss mo siya? Oo. Kabantay niyo? Usahay din natin mamatigdan ba? Deliver sa amin. Pero nakikistorya ta sa espiritu sa patay. Sa ato pa pastor, bawal ang pagduaw sa patay. Wa man tagi gibawalan nga mo duaw kanang paghinumdom sa atong mahal sa kinabuhi, pero kung makikistorya ka sa espiritu sa patay, labi na sa Biblia. Gidili yun na sa Ginoo. Kay kung nakikistorya ka sa patay, sama ra nga nagtuo ka nga ang tao dili mamatay. Ang kalag dili mamatay. Murag indirect nga pagtuo nga ang kalag dili mamatay. Kaya nakikistorya pa man ka.
Mura po sahay na isa, mga ginikanan ba? Ang ilang anak ko sa palang katuig nag-birthday. Nag-post sa Facebook, anak, we love you so much. Sa palang katuig lang anak. Mahal ka ni papa mo at ni mama mo. Anak, o sa palang katuig. Magpakabuotan ka anak, mag-inano ka, inano ka. Ano na, nag-Facebook na na imong anak. Oh. Ato pa pastor kaning patay. Hindi na pwede apel na pag-ampo. Ha? Hindi na pwede apel pag-ampo kasi patay na. Ang patay? Kung saan man natin mag-ampo ang patay? Yan nga, sa katulay ko, kaluyan mo ang kalamit. Tapulano. Oo, kaluyan mo ang kalamit. Hindi daw na makabot sa langit o nila ang po ang mga kalang. Oh. Na yung mga dagang sa langit ng daw na. So, mauna siya makaigsuunan. No? Kinahanglan bantayanan yun. No? Bantayanan nato atong kinabuhi. Okay, now dirito sa last question. No? Ana yung gwapo rin nga nota. Ingon din eh. These solemn and fearful words carry the mind forward to another scene, that the great day of final judgment, when the rejecters of God's mercy and the despisers of His grace shall be brought face to face with His justice. Kini, mga igsoon, pahinumdom ni siya sa ato karon, no? Sa alang dito, labi na dito sa mga nag-reject nag-reject, no? Sa mercy o sa kaluoy sa Ginoo o nagsalikway sa iyang grasya. Maabot ang panahon nga matubang nato ang judge face to face. Now, at that tribunal, they must there an account who have devoted their God-given talents of time, of means, or of intellect to serving gods of this world. Tanan manubag dito sa Ginoo sa mga talento nato, no? Talent of time. Diyon sa nato paggamit ang atong time. So sa kanang oras nga atong nga gihatag sa Ginoo, paninglon dito sa Ginoo ana. Panahon nga atong gisayang sa mga kabtangan, sa atong mga kabtangan, sa atong una-una, no? To serving the gods of this world. Hukman ta na sa Ginoo. They have forsaken their true and loving friend to follow the path of convenience and worldly pleasures. They intended at some time to return to God, but the world would, with its follies and deceptions, absorb the attention. So nana yung tayo higayon nga mabalik sila sa Ginoo, kay gibiyaan nila ang ilang igala. Kapalit, no, sa ilahang pagsunod sa kahapsay sa kalibutan o sa mga kalingawan sa kalibutan. Then frivolous amusements, pride of dress, indulgence of appetite hardened the heart and benumbed the conscience, so that the voice of truth was not heard. So kinina kanong mga kalingawan sa kalibutan. Dito na niadto ang mga angkon nga mga anak sa Ginoo. Pride of dress sa ilang mga bisti, no? Bisan gani sa mga bisti dapat mag-amping pod kita tanan, no? Indulgence of appetite kanang dire sa panlasa, no? Harden the heart mo og nagpa sa atong pagsabot sa atong konsensya, gahi sa atong konsensya aron ang tingog sa kamaturan dili nato madungog. Duty was despised. Things of infinite value were lightly esteemed, until the heart lost all desires to sacrifice for Him was given so much for man. But in the reaping time they will gather that which they have sown. So naay gitawag nga reaping time. So nang reaping time sa Bisaya, pag-ani. Panahon sa pag-ani. Kung unsa tong atong gipugas, anihon na nato na. Mao na nga karon, wala kay direkta nga katong parusa. Wala kay direct, pero kung sa atong gitanom,
Pasantop sa Ginoo nga naagi panahon sa pag-ani. We will reap what we sow. Anihon nato kung sa atong gipugas. Nagpugas kag paglapas, anihon ko nimo ang paglapas, pagkamatayon. No? Now, dirita sa last subtopic, supplication and reformation. Finding themselves in great difficulty for what did Israel ask once again. Now, what reformation took place even though it was not a particular judge who urged it. So, sa nakitaan sa Israel ang ilang kahimtang sa ilang kaugalingon nga naa sa kalisod. So, unsa daw ang gipangayo na pod pag-usab sa Israel? O sa ilang gipangayo sa Ginoo. Then, unsa reformasyon nga nahitabo? Ang anak sa Israel. Kanimo luwasag lamang kami ini adlaw. Kanina namuyag kanimo o sa likway nila ang laing mga Diyos gikan sa taliwala nila ug na nagalagad kang Diyoba ug ang iyang kara nagsubo tungod sa kadaot sa Israel. Kaalaot sa Israel. Okay. So, unsa ilang gipangayo pag-usab sa Ginoo? Okay. So ang ilang gipangayo sa Ginoo, after nga ilang gidawat, ilang kasaypanan, giangko nila ilang mga sala, nga ilang nahimo batok sa Dios, no? So niamko sila sa Ginoo, ang Ginoo himuha kung unsay maayo para namo. Andam na sila nga mudawat sa consequence. Pero naghangyo sila nga luwas sa kami. No? Luwas sa kami. Deliver us. No, ang ilang hangyo sa Ginoo. And unsa ang reformasyon nga nahitabo? Mga kaigsunan, unsa ang reformasyon nga nahitabo sa Israel? Ilang bibiyaan ang ilahang mga diyosa nga naa sa ilang taliwala. O ilang gialagaran ang buhi nga disbot-bisabot, nibalik sila. Kung sa mga Diyos-Diyosan ka ng kalibutan ng mga pangandoy o dibulto mga ilang dito. Sa Israel sa una, literal dito ang mga bato. Ito mga dibulto. Si Baal, pananglitan, si Astaroth. Dibulto dito. Anong na may mga pangan? Ha? Anong na may mga pangan? Gipanganlan man sa ilang gipanganlan man sa ilang panahon. Kasi Baal, dibulto na. Dibulto. Ito sa ihapon niya, bato. Ato pa na ron, mga ibigisa, katabi ko naman yapon sila ala. Nauna may ko pa na Ginoo. Nga ilamang yapon niluhudan. Unsay hukom sa Ginoo? Bahala nang ginawa na paghukom. Ila na nang hukom sila. Basta nag-ingon ang Ginoo nga dili mo magbuhat ng mga larawan. No, nagbuhat sila. Ila na lang tulubagon at tubangan sa Ginoo. Pamatay labot sila. No? Kabalo naman sila. Kinaman na sa Ten Commandments. Kuan ka nang naamang itong ma-share ba na dili ko na mo ilahan dito. Imahin lang ko nun ang ana ay Ginoo. Pero ang panguntahan na, kinsay nakabalo pananglitan si Jesucristo, no? Kanang picture ni Jesus. Mao ba gid ang picture ni Jesus? Kinsa may nakahibalo sa una nga mao gid ang picture ni Jesus? Kinsa may naghimo na nga mao ni nawong pananglitan, bisag kana lang image ni Jesus mismo. Mao ba gid na si Jesus ingin nawong? Dili gambo. Nakasiguro gid mo. Nakana ang naghimo ana si kinsa to si pangalan? Nakahuna-huna na i-drawing yung mukha ni Jesus? Si Da Vinci? Leonardo da Vinci? Paano na ito na-sure na maugin na si Jesus? Niya gisimba-simba sa mga tao. Plus, kanto pang mga laing mga naong. Kami sa una, muluhod maging dito sa atubangan sa altar. Kami sa una, siyam kung kabuk among revolto dito sa altar. Apa nang Birhen? Virgin Mary, Santo Niño, San Isidro Labrador. Ang gawin ang mga to
sa pataas. Kana Subahan. bigalan sa bay. Yung matakuan, bunga ng kahoy. Subahan Oh. ko. So, mao na siya mga kaigsunan, no? So, mao na ang pinakamayong resulta nga nahitabo sa Israel. Diri sa atong lesson nga nahitabo sa ila ang gitawag nga reformasyon. Ang reformasyon gibiyaan gid nila ang ilang mga Diyosan. So sama po sa ato karon, unsa may mga Diyosan nga moderno karon? Wala man tayo. Og debulto. Ha? Ang Diyosan. Kini ato ang Garbo. Pwede. No? Pwede atong mga darling sin. No, na yung mga darling sin na ay basta naman tayo daghang mga Diyos-Diyosan kanang mas gi-priority nato kaysa Dios. Pwede na siya mahimong Diyosan, spiritual. Kaya pangutan na pastor, di ba na aliha ang mga ang patuloy mo dinong mga dress Oh. reform. Pareha sa ato aron dress reform ta. Oh. Kalong kita. Pwede ra bidyadira na suguton sa atong papawre. Pwede ra. Bidyadira Adili. pagkahapon dili na. Sa diyan. Wala magiingon na medya diyara. Sa to pa ang imong isot sa punta mo pud sa hapon. Kung walay nahitabo nga nahugawan, anong ilisan mo nimo? Lagi Yeah. kita wag man tagpuan mag-isuot ana para magpinansay pang katawan. Sa uti mo kada bila suoton. Tibuok adlaw. No. Dili naman mag-dress reform ta sa buntag Sabado. Pagkahapon wala na. Special Sabbath suit. Sabado, special Sabbath suit. Nabukuan pa nato pastor kay bayan pamiste ba. Kay wala maging sa Ginoo no kay nangisulat mo nga ang babae dili angay magbisti nga iya sa lalaki, di ba? Di ang lalaki magbisti nga iya sa babae, di ba? Sa ato kang napalisi, ang mga atong mga kabubayan, mga kausugan, pwede ba na nga the short dahil gusto masot ang maluwas, pwede ba na nga isang sambalay lang ta, pwede ba ta mag-short? Okay lang pag babae. Oo. Ako lalaki. Bubay na usog. Way gini lalaki o babae. Mag-shirt. Hindi aman ta sa informasyon nga pag naglakan ta na how pwede ba na pastor na to ilanon? Dili gid advisable. Dili gid advisable nga mag-shirt. No. Dili siya advisable sa mga Kristohanon. No, sa mga labi na sa kababaihan. Ang magsulob og mga inana. Di gid siya maayo. Na ang babae pwede mamantalon. Di ang lalaki. Kaya lagi na kung sa kababayan na. Ano ka lalaki? Hey, langit man siya itong pagpadungan. Di man siya itong gusto na Hindi maka-short sa panimalay. Kung sa may proper dress sa mga lalaki pod. Sa inadlaw-adlaw. Ang Oo, tinuod inadlaw-adlaw. nga kuan sa ako yung nakuan nga pag-reform na ako nga bisag matulog ka, bisag na ka sa balay, ang pagpangandam adlaw-adlaw gyud ta mamangandam. Kay basig wala ta kay balong ang Ginoo mo balik kunya. Nya imong sinin na naka-short ka, naka-pajama, kung unsa tong imong suot nga pang babae gyud, naka-dress ka sa balay or dili ka pwede naka-short, dapat nakapalda ka. Kunya kung mga lalaki, ingon pa niya teaching, dapat nakapantalon. Pero kerting, meeting sa una dito. kerting inita po nagit sa kadlaw si kag pantalon. Ang mga lalaki, di ka daw mag-short kung lakaw-lakaw. Basta si Bubong naabot dito ka nga teaching. Hubuan na imong sando. Na t-shirt diri. Kaya nga si Bubong, basta singot ako, agas-agas. Sa mga babae siguro, okay ra nga. Ang mga lalaki kay kasi trabaho niya. Nakapantalon, naka-t-shirt kay bawal na mag-short. Trabahoan yung mga lalaki at kaya ng pantalon sila. Pag sa may short ka paano, sa tipo kuan, baryo, masaan, mag-short okay ra na. Sa mga lalaki. Oo, maglakaw-lakaw mag-short. Sa mga lalaki, kaya magpasyal-pasyal, dili gid advisable nga mag-short. Ay. Pero kung nakay trabahoon sa balay, Sa palay lang tingali. trabahoon ka sa balay, ako nag-short man ko sa trabahoon sa balay. Ako Paggawas nimo, Pero kana maglakaw-lakaw dito sa gawas, ay likayan ako na.
Hindi man maayo kay nahimo na ba ilang trend sa kalibutan. Ngaron mga lalaki naka-short sila lakaw-lakaw. Ato sa mall naka-short. Oh, nya kita musundog punta sa orong sa kalibutan. Dili maayo. Dili advisable. Nakasulat na nagibot na ang babae dili dapat magbistig sa lalaki. Kundi ang lalaki magbistig sa babae. Diba? Oh. Nagpasabot na hindi ko ang ganda sa Ginoo nga mapurma ba? Purma. Oo. Naging kalahian ang mga pangbabae, panglalaki. Mao na nga kung unsa tong para sa mga Christian women, mao gito para sila. Dito na mo pwede gamiton. Kaya ang amo pong gamit, dili pa pwedeng isunod sa babae. Unisex man na. Di ba? So, bantayanan gyud ang atong pagkinabuhi sa matag adlaw tungod kay gisulti ba sa Ginoo kita ang mga sugat. Tara? Ilawan. Oh. Kamo ang mga ilaw sa kalibutan. Pagpangandam, adlaw-adlaw. Yang pagpangandam pod, karon sahay naamo poy kanang uban masobrahan lang pod. Masobrahan. Kaya bisan maligo ka, mag long sleeve ka dapat. Di ba mo balik ang Ginoo, hindi na lang ka maghubo. Kasi pag hubo ni mo, mubalik ng Ginoo, naabtan ka hubo. Kunya ka ng pagsulob na po nga basa ka. Ha? Kana. Ano ba? Kanang basa na ka, naligo ka. Oh. Di ba maghukas manggod ka sa Gani. basa? Oo. Kung di ay matungnan nga na. Gani ako na akong buto sa po. So, nasa depende sa lugar, sa sitwasyon. Oh, depende sa sitwasyon. Ang Ginoo nakabalo na manggod. No? Nya kini ato mga sanina, di man ni makasulod sa langit. Baguhon man to sa Ginoo diha pa lang. In the twinkling of an eye. Baguhon to sa Ginoo. Pero kung naghubo ka sa daghang tao, kana dili gid siya maayo. Basta ang importante, ang requirements sa Ginoo nga adlong Sabado, ani ang suoton. Special Sabbath so. Ana, mutungan gyud tana kay mo may requirements sa to Malibang ka, di na lang ka maghubo kay basi mo abot ng Ginoo pag hubo nimo, naamo na ang Ginoo. Di na ka maghubo. Lain po kayo na. Kung mao na ang prinsipyo, lain po maabtan ka. Dali kag pilis. Oh. Naamay natulog nga purting inita. Oh, nasya ra mang isa dito sa kwarto. Ano, unsa may problema kung pananglitan nagsando ra to siya dito. Oh. So wala na may makakita siya, gawa sa Ginoo. Pero kung mag-iwan ng Ginoo ang panganda, mag-pilis. Ha? Hindi kayo Pero ang bisti man ko naghisgotan sa Ginoo. Kana mong bisti sa kinaiya. Oo, kunya. Mao mong ganang pinaka-importante sa tanan. Pare atong pastor, katong mga babae nga nagbrala ng pante na abot man ang sulong, nakadagan tong tulong. Nga wala sa nila. Pato kapangandam kay pagabot pa nila dito sa dagang mga tao, bukuli ay sila nito na lang. Oh, kana rapod kung maginana ka matulog, kunya makalitan ka, makadagan ka nga way sa nina. Ang Ginoo, pangandam ka na. Oh. So mag-ano gid mga kaisonan. Mao na atong hinanaon nga kita ang ilaw sa kalibutan nga bantayan mo nga mahimot ang kahayag yun, no, sa mga tao. So dili natapos ang atong leksyon, si Tola o si Jair, no, ang mga judges na pipili sa Ginoo. So hinaot nga pinagi sa atong lesson, makakuha ta og leksyon, no, nga may apply nato sa atong kaugalingon in the name of Jesus. Amen. Amen. Ay man ang iyatong i-share ba kay pag ito makamatnong to.